Hello! May itatanong po ako sa inyo. Kayo po ba ay mahilig mag-bake ng mga pagkain, chicken, turkey, or even cakes? Dapat nyo itong malaman. Ang tekas po or melasma sa medical term ay pinalalala ng pagluluto ng ginagamit ay oven. Kaya kung kayo ay mahilig mag-bake o kayo mahilig mag-roast, every time na bubuksan ninyo yung oven na to at mainitan yung mukha ninyo, pwede kayo mag-aggravate ng inyong melasma or mag-trigger ng formation ng melasma. Infrared light can trigger melasma. In the same way that visible light and ultraviolet light can trigger deformation of melasma. Ganda po yan, no? Dapat sa inyong kaalaman para kung kayo ay may lahi ng pagkakaroon ng melasma, may iwasan po ninyo ito. Ano-ano pa ba ang ibang trigger ng melasma? Pwede rin po yung several pregnancies sa mga babae. Kapag ikaw ay lagi nagbubuntis, pwede ka mag-develop ng melasma at kumisan hindi na ito naaalis kasi paulit-ulit yung pregnancy. Kung ikaw ay umiinom din ng oral contraceptive pill, pwede ka rin mag-induce ng melasma formation kung ikaw ay may genetic tendency to develop melasma. At isa pa, kapag ikaw din ay mahilig gumamit ng cosmetic product, palit-palit ng cosmetic product, any form of irritation sa iyong mukha can trigger deformation of melasma. So, ingat po tayo sa paggamit ng mga cosmetic, no? Kahit nating lotion, mga toner, mga astringent sa ating mukha kasi this can trigger deformation of melasma once na ma-irritate ang ating balat. Kung kayo din po ay may melasma, iwasan natin talaga yung pagpupunta sa beach na walang protection. Lagi kong ina-advise na kailangan meron kayong wide brim hat, sunglass, UV protected swimming garments, no? Aqua shoes, no? For your protection sa paa naman. Kung kayo ay may sunglass na may metal, iwasan din po natin ang paggamit nito. It's better to use sunglasses made of plastic or non-metallic materials. Ang metal, kapag ito ay dumikit sa ating balat, pwede ito mag-absorb ng kung ano mga chemical from the metal. It can also irritate our skin, no? Kaya pwede rin kayo mag-trigger ng formation ng melasma. Wear a sunblock, which is very good for the skin and not irritating to the skin. With UV protection also. Kung kayo ay dry skin, oil-based, no? Yung mas nagtatagal, yung higher ang SPF. Kasi kapag lower lang ang SPF, you can just stay for a certain period of time sa beach, pero hindi na kayo protected afterwards. So, tsaka kailangan din po i-apply natin sparingly ang ating sunblock or sunscreen, which means na hindi natin titipirin ang pagpahid. Lalo na kung kayo ay nagsiswimming na sa beach, every hour, kailangan ina-apply po natin to. Kung minsan, kapag umiinom din tayo ng mga gamot, kagaya ng mga antibiotics, mga anti-seizure drugs, or anti-hypertensive drug, this can also aggravate deformation of more melasma on our skin. Kaya alamin po natin yung mga iniinom nating gamot, yung mga maintenance natin, mag-research po tayo if they have complications such as melasma formation after sun exposure. At yung ating mga conditions sa katawan, kagaya ng kung tayo ay may thyroid problems, no? Kunyari tayo may hyperthyroidism, it can also aggravate our melasma formation. Kung tayo ay may endocrine problems or hormonal imbalance, kailangan po tayong sumangguni sa ating mga endocrinologist para mabigyan po ng lunas ang ating problema tungkol sa hormones na nagbibigay ng karagdagang problema sa ating balat. And the last important thing that I want to mention is that ang melasma din can form more to people who have vitamins and mineral deficiency. We have to take a lot of vitamin D, vitamin B12, vitamin A, C, E, selenium, zinc, and other minerals and vitamins as well. Well, if your melasma is less than 2 years old, mas mabilis ang pag-improve nito kapag ginamot po natin to. Kaya wag po natin patatagalin ang melasma because the longer the melasma is in your skin, the deeper it goes. No? Yung pigments niya napupunta sa mas deeper parts ng ating balat, kaya mas mahirap nang maabot ng mga gamot na pinapahid natin. Bukod sa mga pamahid, mga laser, I really don't go for lasers kasi ano tayo Filipino skin. So, ang laser maganda ito usually for Caucasians. Pero for Filipino skins, they are not the same all the time. No? Merong iba na magandang effect, merong iba hindi rin. Kaya for me, I want something that is sure na hindi magkakaroon ng complication or side effect sa ating balat kapag ginagamutan natin ang melasma. Kasi kung minsan, imbis na puputi, lalong umiitim ito. No? Ngayon po, may mga pamahid na tayo, may mga pills na tayo na pwedeng gamitin para mapagbago natin o mas gumanda ang ating balat at maalis ng ating mga melasma. And there is one new treatment now, no? Yung tinatawag nating exosome. Ang exosome ay nanoparticle, which means na pumapasok siya sa balat kahit walang sugat. Kahit pinapahid mo lang, pumapasok siya deep into the skin.
and then it communicates with the other cells of the body or with the cells of the skin para maalis lahat ng ating problema. So it's not only anti-melasma, it is also anti-aging, is also anti-pimple, and it is also anti-cancer. No? Kaya this is the very good news that I want to announce to you. Ang ating pong pinaka-latest treatment on melasma and other skin problems is by using exosomes. Napakaganda po ng exosome na available sa kliniko. Meron po siyang 60 million of cells, which is very rare in most exosomes that are available here in the Philippines. Napakaganda po. Made in USA at napakagaling po niya kasi marami na pong napagaling ito. Ako po muli si Dr. Grace Carol Beltran, ang inyong dermatologist, dermatologic surgeon, at cosmetic surgeon. And you can get in touch with me again with the following numbers. Like, follow, and share my account.